Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sinabi po ni Tito Soto na pwede raw pong mabalik bilang Blue Ribbon Chairman itong si Lacson. Alam mo, Tito Soto, wala kaming pakialam kahit sino po ang chairman. Ang problema namin, kailan kayo mag-iimbestiga. No? Hindi po immaterial na po sa amin 'yan kahit pa po sino chairman, kayang-kaya 'yan na makapagtanong si Marcoleta, 'no? Mae-expose ang dapat ma-expose. Ang problema niyo tinigil ninyo yung pag-iimbestiga ninyo diyan sa Senado. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po alam niyo naman si Auntie Claire may kakaiba pong utak. Napapansin na po natin. Takot daw ba si VP Sara sa ICI? Bakit niya minamaliit? Bakit niya, sinisiraan yung ICI? Takot po ba? Paalala ko lang sa'yo, Auntie Claire, hindi nga natakot sa mga amo mo, eh. Sa mga amo mong si BBM, si Martin Romualdez, at tsaka si Lisa Marcos, hindi nga natatakot si VP Sara. Sa mga amo mo diyan pa sa ICI na hindi nga kilala kung sino yung mga 'yan. At, yung mga retiradong pulis, ay retiradong Armed Forces of the Philippines personnel ay, baka ay at risk of losing their monthly pension. Grabe po talaga 'tong mga 'to 'no, dahil takot na takot sila na nagsasalita po yung mga retired official laban sa gobyerno ay, nila na matatanggal. Alam po ninyo bago po kayo gumawa ng hakbang ng ganyan, alalahanin niyo po yoong, ah, aral ng kasaysayan 'no. Meron pong presidente noon, na nangmaliit sa mga retired officers of the Armed Forces of the Philippines. Ito po ay nagngangalang Joseph Estrada. Baka matulad kayo, yung amo niyo. Huwag niyo masyadong minamaliit yung mga retired officials. Ah, okey. At siyempre pa meron na po eto, napapanood ko 'tong Regal Oliva na 'to noong, at magaganda po tayo naman, nakaka-appreciate naman tayo. Pero akala mo naman napakalaki ng epekto, wala po kaming pakialam kahit sino pa po ang mga dating supporter ni Pangulong Duterte na bumaliktad. Ang sinusuportahan po namin hindi po yung mga supporter ni Pangulong wala nga kaming pakialam sa mga vlogger, mga sikat pa 'to, Nag-aaway-away nga yung mga vlogger diyan sa Humba, at kung ano-ano pa. Nag-aaway-away nga yung mga vlogger, wala kaming pakialam. Kami po ay mga Duterte supporters, lalo na kami rito sa kulto ni Digong. Duterte lamang ang sinusuportahan namin. Supporter lang yang mga yan, eh. Minamalaking issue niyo yang oliba-oliba na yan, wala kaming pakialam. Alam namin na sa kasikatan po ng mga Duterte maraming sumusulpot na mga mangga, mga manggagamit. Kung nagbaliktaran yang mga manggagamit, ano ba pakialam namin diyan? Kahit po sinong pinakamalapit kay Duterte na bumaliktad, wala kaming pakialam. O, 'di ba? Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na po natin to si kung ano yung narito. Ito po, AFP, retired officials and personnel of the Armed Forces of the Philippines found spreading false information against the military or inciting soldiers to rebel against the Marcos administration are at risk of losing their monthly pension. Alam nyo, mahirap to, pati po yung mga retired official natin na hindi na po siya active, naglingkod na po siya sa bayan, siya po ay retirado na, no?
nagpapahayag po ng damdamin. Ito po yung mga inseguridad, ganito po ka-insecure. Tama po si VP Sara, yung ating pong gobyerno ay napaka-insecure. Alam niyo si Tatay Digong ang sinisigaw kay Tatay si Digong, kung alam niyo? Wala pa yata 1 buwan si Tatay Digong ang sinisigaw na ng mga dilawan noong time na yon. House Duterte. Walang pakialam si Tatay Digong, nagtatrabaho kasi siya. Yung mga gobyernong insecure, yung mga gobyernong nakabatay lang sa pananaw ng tao, yung perception lang ng tao, yung projection lang. Ang trabaho sa buhay ay project lang na magaling. Ang trabaho sa buhay ay project lang. Hindi talaga mahal ng tao. Talagang mai-insecure po yan. Lahat po ng nakikita nila na naninira o tingin po nila ay kalaban, bibintangan nila ng kung ano-ano. Insecure eh. Yung mga hindi po insecure, yung mga totoo pong may tinatrabaho, yung totoo pong mahal ng tao, hindi po nila kinakailangan na lahat ng mga kumahol laban sa kanila, titigilan nila at di ba may kasabihan tayo, kung lahat ng aso na kumahol sa'yo ay titigil ka at babatuhin mo yung aso, mahihirapan kang makarating sa patutunguhan. Ganyan po yung ginagawa ng gobyerno ngayon. Ayaw nyo palang nakokontra kayo, ayaw nyo pala na merong pumupuna sa inyo. Bawal po kayo sa politika. Napaka-normal po sa politika. Lalong bawal kayo na tumakbo at maging pinuno dahil lahat po ng pinuno, lahat po ng administrasyon may bumabatikos. Kung si Tatay Digong nga na napakaganda na ng palakad eh. Ang ganda na po. May war on drugs siya, may build. Nakikita ng tao na papaunlad. Kahit na anong bagyo, walang problema. Kahit na anong dilubyo ang dumating sa Pilipinas, kayang-kaya. At ang pinakamalaki sa lahat, pandaigdigan, yung pandemya. Kinaya po natin under Duterte leadership at tuloy-tuloy ang build, tuloy-tuloy ang pagpapaunlad sa Pilipinas. Hindi po kasi insecure dahil may totoong ginagawa, hindi lang po pagpo-project. Mahal ng tao, totoong popular, hindi pinoproblema yung mga paliwanag bakit bumabagsak yung rating. Wala pong pakialam. Basta tumataas ang rating kasi mahal siya ng tao. Ramdam ng tao. Ang mga proyekto ni Tatay Digong nakikita, nararamdaman at higit sa lahat naaamoy. Kayo, ano ang proyekto nyo? Oh, 'pag pinupuna wala naman kayong proyekto, ano sasabihin ni Auntie Claire? Hindi kasi kayo nanonood ng PTV4 eh. Kahit nung panahon ni Tatay Digong, hindi kami nanonood ng PTV4. Pero yung mga ginagawa ni Tatay Digong, hindi namin nakikita sa PTV4. Nakikita ng aktual na mata namin, nararamdaman namin na nawala na yung mga adiksyones sa aming lugar, tumahimik yung lugar namin. Yan yung epekto ng totoong nagtatrabaho, yan yung epekto ng totoong proyekto ng totoong pangulo. Oh. At higit sa lahat, hindi kumakausap ng mga patay. Ghost project na nga, pati yung mga advisor, ghost pa rin. O kaya nagkakaleche-leche tayo. Ano sabi ni Auntie Claire? Inaabot na magdamag sa kakakausap sa tatay na matagal nang yumao. Baka pinagagalitan ng tatay. Yan na lang nga nagpalibing sa akin eh. Pinakulong mo pa. Ano na lang ang sasabihin? Imbis na linisin mo yung pangalan natin, nabigyan tayo ng pagkakataon. Imbis na linisin mo, dinaig mo pa ako. 21 years yung ginawa kong pagnenenok. Ikaw, 3 taon pa lang mahigit. Triple na ng nenenok ko. Pinagagalitan. Yan na lang nga yung presidente. Ang tagal ko na naka-freezer. Ang tagal na naka-freezer si Ading Journeyman at saka si David. Ang tagal na naka-freezer. Ng katawan ko, giniginaw na ako. Yan na lang ang nagpalibing sa akin. Pinakulong mo pa. Okay.
Kaya po, 'wag kayong masyadong insecure, normal po sa tao lalo na 'yan, hindi na po sila under ng chain of command, retirado na sila, 'no? Hindi na po kasama yung, obey first before you complain, wala na po silang i-obey. Ito po pananaw na ng mga retiradong opisyal. Katulad po ng lahat ng mamamayang Pilipino, may karapatan po na magpahayag, freedom of speech. Yung mga retiradong militar, hindi po oh, kung noon po nung sila'y active duty, siyempre pinipigilan nila dahil active duty sila, alangan namang banatan nila yung sitting president. Pero bilang mamamayang Pilipino, retirado na po sila, hindi na po sila opisyal, ah, retired officer, gentleman na lang po sila ngayon, hindi na po sila opisyal, pero sila po ay mga maginoo pa rin, ay may karapatan din po sila na magpahayag ng damdamin. Okey lang sana kung out of the blue, naninira sila, tumingin po kayo sa paligid. Bumalik na po yung mga rally ng mga kabataan. Lumalaki na po, yung rally ng mga kabataan, hindi po yan inimbento. Panahon ni Tatay Digong nakakatawa yung mga nagra-rally. Ang ganda ng nangyayari sa Pilipinas, may nagra-rally, meron. Pero 5 piraso, 7 piraso, tigda-2 placards. Ngayon, totoo na naman uli, warm bodies na naman uli. Papaano hindi magra-rally ang mga yan? Lantad-lantaran, lantaran po. Ikaw na nga mismo nag-expose, Mr. President, na may ghost project. Oh, ikaw na mismo nag-expose na yung mga semento kaya mong durugin sa kamay mo. Tapos hindi masolusyonan-solusyonan. Papaano ang solusyon nyo? Pande-delay. Katulad ng ICI na yan, wala naman pong silbi yan eh. Kaya po, hindi po kakaiba yung nararamdaman ng mga retired officers. Kung ano po nararamdaman ng mga pangkaraniwang tao. Ayan no, si Regine Velasquez, nagbabayad siya ng almost 50% ng kinikita niya sa showbiz na wala po siyang mahihita. Imagine niyo sa ibang bansa pala. Very willing yung mga tao na magbayad ng tax dahil pagtanda ng mga tao, pangangalagaan naman sila ng Estado. Nung kalakasan nila, nagbabayad ng malaking tax. Pagtanda nitong mga nagbayad ng mga tax nung sila'y kalakasan nila, kakalingain naman sila ng Estado o ng gobyerno. Dito po sa atin, kukunan ka lang ng tax. Ayan, sinabi ni Regine na, putya, mabuti pa nga si Regine. Ang problema nyo lang mga artista, sumusunod kayo sa mga dilawan. Yung mga dilawan, may political agenda yan. Pag sigaw ninyo ng may kasalanan, dinadamay nyo lagi yung BP Sara namin. Ang tunay na may kasalanan yan, yung presidente ngayon. Kung hindi man siya kasama sa nakawan, inalaw niya yung mga magnanakaw. Hanggang ngayon. Akala nyo natapos na dahil in-expose niya? Isa pa yan diso na yan. Tokis ng tokis. Presko ng preskon. Yung pala, yung mga ngayon na, sa panahon na niya, yung mga kasama niya sa USEC, mga USEC niya, mga tauhan niya mismo ay mga contractor pala. Imagine ninyo. Sino nagsabi niyan? Kami ba? Mga Duterte ba? Hindi. Si Libiste, membro ng Lakas CMD. Mga kontraktor. In fact, nag-resign na yung isa. Panahon mo na na-appoint yan eh. Isang USEC. Paano na-appoint sa panahon mo yan? Dison. Di mo tinitignan yung mga ina-appoint mo? Pinalitan mo lang yung mga magna, tapos magna rin pala mga ipapalit mo. Inausap na ng mga tauhan mo yung mga sa 2026, nakausap na ng mga tauhan mo yung mga kontraktor. Yung pinasan yung NEP,
Yung pinasa niyong NEP, kausap na ng mga tauhan mo yung mga kontraktor. Eh, sarili mo lang hindi mo maimbestigahan dahil daldal ka ng daldal sa media. Ano uunahin mong imbestigahan? Hindi flood control, kundi yung ugnayan ni Bongo tsaka ng mga Diskaya. Bakit? May narinig ba kami? Nakikinig kami ng lahat ng mga hearing, napakinggan namin. Wala kami narinig na nagbigay ng mali-maletang pera kay Senator Bongo. May senador na pinagbigyan ng porsyento. Si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero. Oh, pero ang imbestigahan ni Dizon, si Bongo. Bakit si Bongo? Malapit kay Duterte. Pinaglulukon yung mga tao, mga hinayupa kayo. Tapos yung music mo, ayan, nag-resign na. Paano? Binisto ni Libiste. Wala kang kamuwang-muwang, Dizon? Paano mawawalan ka ng muwang? Hindi ka naman inuuna mong imbestigahan, Davao City. May nahita ka ba sa Davao? O yung mga tanga dyan, nakarinig ng Davao. Ang tawag dun sa kalsada, Bukidnon, Davao. Pero sa Bukidnon yun. Nakarinig lang kayo ng Davao eh. Mga engot talaga tong mga followers nito ni mga Dilawan, Kakamping at mga loyalista eh. Nakarinig lang kayo ng Davao, sa Bukidnon yun. Hindi nasakop ng mga Duterte yan. Pati ba Bukidnon gusto nyo ipasako sa Davao City? Pag nakarinig sila ng salitang Davao, akala nila Davao City. Mga probinsya yan, Davao Oriental, Davao Davao del Sur, paman yung mga Davao na yan. Tapos Davao City, syudad yun. Davao del Norte. Tapos, pag yung mga retired military officers nagsalita, tatanggalan namin kayo ng pension. O baka sabihin nyo, fake news na naman yan. Ito po ay balita ng Philippine Star. Ang nagsulat si Emmanuel Topas. Ngayon lumabas, October 19. Baka sabihin nyo na naman, fake news kami. Punta na tayo rito. Lacson might return as Blue Ribbon Committee Chair, says Soto. Ito po ay binalita, sinulat ni Mary Joy Salcedo ng Inquirer.net. Yan ha. Pagkamali kami ng balita, sisihin nyo yung Philippine Star, Inquirer.net. Hindi kami nagpapakalat dito ng okay. Lacson might return as Blue Ribbon Committee Chair, says Soto. Ano po ibig sabihin yan? Maaari raw pong bumalik si Lacson sa chismis ni Tito Soto. Totoo po ba yan? Pakinggan natin. Siyempre, maiintriga tayo. Biruin nyo. Alam nyo po yan, all I'm saying is there's a possibility, sabi ni Senate President. In other words, I can say it's impossible. It's not possible. It's not like that. Yan. Kaya sa madaling salita, according to Soto, the Blue Ribbon Committee members will set a meeting before the end of October to discuss the request of SAC Public Works and Highways Bulacan, Henry Alcantara at JP Mendoza, Bryce Hernandez for house arrest. Okay. So si Lacson daw po ay kinukumbinsi nila na pamunuan muli yung Blue Ribbon Committee. Kawawa kasi si Soto. Nagmumukhang mahinang-mahinang senador. 'Di ba? Walang gustong tumanggap ng Blue Ribbon Committee. Ang tumanggap naman, puta, walang kamuwang-muwang sa mundo. O tinanggap yung Blue Ribbon si Low Bender tapos nagbakasyon. Bakit po kayo magbabakasyon? Yung ICI nagtatrabaho, kayo magbabakasyon? Kung maintindihan
So, isa lang talaga yung purpose ng lintik na ng pag-upo ni Tito Soto, pigilan ang anumang imbestigasyon sa ICI. Yan la ay sa ICI, sa Senado. O nakailang hearing lang si Soto. Nung lumabas na po yung pangalan ni Martin, okey na sila kay Saldico, eh. Pero paglabas ng pangalan ni Martin Romualdez, tigil na po agad ang imbestigasyon, lahat na ng imbestigasyon tigil. O ngayon ano na nangyari, palabas niyo lang 'yan, kunwari hindi nag-a-apply si Martin, kayo din nagpakalat niyan. Narinig namin 'yan kay Auntie Claire na si Martin Romualdez ay puwedeng gamitin. Eto putulin muna natin 'tong kay Tito Soto. Sa madaling salita, tsismis lang ni Tito Soto. Hindi talaga nagsabi si Lacson na siya ay babalik. Bakit kinakailangan niya magsalita? Ayan kasi, buhat nung dumalaw sa ICI, itong US Embassy, nataranta sila lahat. Bakit? Ipinahihiwatig ng US Embassy o ng American government, US government, na hindi sila papayag na gaguhin ninyo yung mga Pilipino. No? Hindi pumapayag ang US government na gagaguhin ninyo yung mga Pilipino, na ibibintang nyo na naman sa mga Duterte lahat ng mga problema natin sa flood control. Utot nyo. Kaya kayo pinuntahan. Ako personally, hindi ako sang-ayon dyan na dinadalaw kayo na US kasi independent nga eh. Independent commission pero dinadalaw ng US tapos hindi nila masabi kung bakit. Okay, simple lang po yan. Thank you very much muna kay Hazel Ancheta. Welcome to regular member. Okay. Ang point ko lang po, bakit po nagbabago po, malamang pinahiwatig na US government na hindi sila papayag na walang mananagot dito. Kasi gusto nila iligtas yung pinsan eh. Gusto nga nilang gawing state witness eh. Ilang araw bago nyo sabihin na hindi nag-a-apply na state witness. Pag tiniming nyo pa na dumalaw yung ICI, dumalaw yung US Embassy, para lang ipasabihin nyo sa US Embassy na hindi po namin pinoprotektahan si Martin. Tot nyo, bistado na kayo na US Embassy. Ang point ko lang dito, pati itong paglalabas ni Soto ngayon, bakit po nila? Kasi sino po ang titingin na seryoso ang Senado na mag-imbestiga kung ibibigay nila kay Lobender Tulfo? Ano ba alam niyan sa pag-iimbestiga niyan? Alalay yan ni Martin eh. Putya, binubolan niyo pa kami. Nariyan yan si Erwin Tulfo, alalay lang yan ni Martin nung hinuli nila yung bigasan o bigas lang yung nahuli. Alalay din yan ni Martin Romualdez nung nag-ikot-ikot sila, tinitimbang nila yung mga itlog ni Martin Romualdez. Yung gumagano si Martin, anong gagawin natin sa itlog? Titimbangin o ibebenta ng isa-isa? Benta per piraso o benta per kilo? Solusyon yan. Mataas ang presyo ng itlog. Paano natin ibebenta? Per kilo o per piraso? Yan din solusyon. Solusyon ng mga abnormal. Hindi ko sinasabi abnormal si Martin Romualdez. Mukha lang. Katulad lang na mukhang abnormal si Elon Musk, mukhang abnormal si Bill Gates, saka si Mark Zuckerberg. Yun. Ganun talaga hilat siya eh. Yung mga malalaki kumita, ganyan yung mga itsura. Okay, punta na po tayo rito sa ito yung sinasabi nito ni Auntie Claire. Masyadong patawa eh.
Takot daw po, 'no? Nagtataka raw si Auntie Claire, VP Sara, is she afraid of ICI probe outcome? Palace exec asks. Ayan po, Malacanang on Saturday turned the tables on Vice President Sara Duterte for questioning the creation of Independent Commission for Infrastructure, suggesting she appeared concerned about the potential outcome of the flood control probe. Alam nyo, nagtataka si Sara Duterte at alam naman natin ang purpose ninyo, 'di ba? Lahat po nagtatanong, ano ang purpose ng ICI kung wala naman kayong kayang ipakulong? 'Di ba? Kaya kinu-question ni Sara Duterte, katulad po 'yan kasi si Sara Duterte, alam mo Auntie Claire, si Sara Duterte Pilipino. Lahat ng Pilipino nagtatanong. Lahat ng Pilipino nagtatanong ngayon, bakit tinayo yung ICI? Wala naman pala kaya kayang lutasin. Bakit tinayo yung ICI? 'Di ba? Dapat diyan buwagin na yan kasi wala naman silbi. Yun yung pagtatanong niya kasi walang silbi yung ICI. Bakit nagtayo ng ICI? Para mukhang may ginagawa si BBM. Pero actually wala talagang ginagawa. Yang ICI na yan, pagpapanggap lang yan. Na kunwari may ginagawa pero wala namang nagagawa. Tanong, ilan na napakulong? Wala pa. Oh. Ano na nangyayari? Wala rin. Walang nakakalam. Nililihim. Para may katwiran na sila na itigil na yung anong katwiran ng House of Representatives? Bakit hindi na sila nag-iimbestiga? May ICI na eh. Total naman, wala naman naniniwala sa atin. Aminado yung bagong speaker na walang naniniwala sa investigasyon nila. Kaya pinatigil na lang nila dahil may ICI. Katwiran ba yun? Kung walang naniniwala na sa'yo at aminado ka, putya mag-resign na kayo lahat. Wala pala naniniwala sa inyo eh. Ortega, kumusta ka na nga pala Ortega? Natakot ka ba kay Pulong? Galit na galit sa'yo si Pulong. Ang daldal mo kasi, daldal ka ng daldal. Dati hindi kayo pinapatulan, ngayon papatulan na kayo ni Pulong. Takot naman pala to si Ortega nung pinatulan ni Pulong. Biglang nagdahilan. Wala akong sinabi recent. Sinabi mo yun. Okay. Bakit daw? Takot daw ba si BP Sara sa maaring kalabasan ng ICI? Auntie Claire, sa tingin mo takot sa ICI? Hindi nga namin kilala yung mga membro niyan kung saan nyo dinampot eh. Paalala ko lang sa'yo, Auntie Claire, minura ni BP Sara yung mga amo mo. Minura niya si Martin, yan si BBM, tsaka si Lisa Marcos nung galit na galit siya. Hindi nga natakot sa presidente at sa House Speaker at sa asawa eh. Matatakot pa sa ICI na walang pangil. Walang katuturan niyang ICI. Kaya niya kino-question bakit nagtayo pa, wala naman silbi. Yun po yun. Okay. Okay lang yun, Maybelline. Natuwan-tuwa ka na ombudsman si Boying Remulla. Wala kami magagawa. Ang kasiyahan nyo ganyan eh. Kahit walang gawin yung gobyerno, basta presidente pa rin si Marcos, si Boying ay ombudsman, at si BP Sara, iiyak pa rin kami. Kahit wala nang ginagawa, wala na naipagmamalaki. Yung mga loyalista, proud pa rin. Loyalista, Kakamping, Dilawan, proud pa rin sila kasi hindi pa rin presidente si BP Sara. Yan lang ang kasiyahan nila eh. Tanungin mo kung ano nagagawa ng mga yan sa taong bayan. Wala. Wala silang pakialam. Natutuwa pa rin sila si Boying ang ombudsman. Kasi ganun lang sila eh. Makapang-asar lang sa Duterte. Gusto nyo na maasar? Eto po, tuwan-tuwa sila rito. Si Oliva Regal. Minsan pinupuri natin yun nung panahon na siya po ay maka-Duterte pa. Ngayon daw hindi na raw maka-Duterte. Bumabanat na raw. Wala kaming pakialam. Sanay po kami dahil sa kasikatan po ng mga Duterte, maraming manggagamit. Yan si Marcos, ginamit lang yung mga Duterte niyan eh. Sanay na kami na yung mga manggagamit, ganun talaga ugali ng mga manggagamit. Pag wala ka ng gamit sa kanila, titirahin ka na.
Wala kaming pakialam sa Oliva-Oliva na yan, 'di ko nga kilala yan. Natutuwa lang ako magaganda yung punto niya, attorney siya. Pero 'pag binanatan mo ng mga Duterte, utot mo kahit sino ka pa, wala kaming pakialam sa inyo. Lalo na kami rito sa kulto ni Digong. Once na bumanat ka sa mga Duterte, wala ka na sa'min. Hindi po kami follower ng kung sinong follower ni Duterte, follower lang tayo pare-pareho, eh. Tapos ipapalo pa namin kayo, utot niyo. Kami po follower ng mga Duterte. Oliva po, Oliva Regal. Kaya nga hindi nga natin kilala, eh, 'di ba? Ginagawa nilang malaking issue, bumaliktad daw. Parang yung Pebbles, hindi ko rin naman kilala. Ano kung bumaliktad? Wala kaming pakialam. May senador ngang bumaliktad, tinira namin ng tinira, eh, hindi na 'di ba? Tapos inaasar namin, ano tol, kumusta na Tolentino? Si Tolentino nga senador, eh. Wala kaming pakialam nung bumaliktad, eh. Meron ba siya natangay sa mga Duterte? Yan pang mga Oliva-Oliva Regal na yan, wala kaming pakialam. Ganyan talaga mga manggagamit. 'Pag tapos na yung gamit nila sa Duterte, wala kaming pakialam sa inyong lahat. Kahit po mga malalapit sa Duterte, 'pag bumaliktad yan, wala silang matatangay na Duterte supporters. Bakit niyo gagawing issue sa amin yan? Kayo ganun kayo. Sino ba yang mga yan? Sarili niya nga hindi niya alam kung babae siya o lalaki siya, eh. Tapos poproblemahin pa namin yung hindi niya nga alam, hindi niya nga maintindihan kung ano siya, kung tunay ba siyang lalaki o tunay siyang babae, eh. Poproblemahin niya pa kami kung hindi po kami kahit po yung pinakamalalapit ngayon, kahit po yung mga halimbawa po, eto imposibleng mangyari. Halimbawa po si Bato, sino't kakampihan niyo sa tingin natin kung bumaliktad si Bato? Si Bato o si Duterte? Duterte. Bumaliktad kay VP Sara pa rin kami kahit sino sino pa kayo. Wala kaming pakialam sa inyo. Duterte kami, natutuwa kami na sinusuportahan niyo yung Duterte. Hindi kami, dito sa kulto ni Digong, hindi po kami nagmamalinis. Wala po kaming kasabihan na 'pag tama, susuportahan, 'pag mali, babanatan. Hindi po. Wala kaming pakialam. Dahil wala naman pong perpektong tao. Ibig niyong sabihin 'pag nagkamali lang, kumbaga 'pag ikaw nag-follow ka sa leader, ifa-follow mo yung leader. 'Pag sa tingin mo palpak na, humiwalay ka, tapos. Hindi yung pinapalo mo, babanatan mo rin 'pag may mali, ano 'yan? Hindi tayo sa tama, sa Duterte tayo. Alam niyo po, walang perpektong tao. Hindi po sa lahat ng pagkakataon tama po. Tama po. Kaya nga tayo kulto, hindi po tayo nagmamalinis dito. Kung istrikto lang po ang 'di ba? Kung magiging istrikto ka lang, wala namang taong walang kasalanan, eh. Gano'n din po sa leader, wala pong perpektong leader. Kung maghahanap kayo ng perpektong leader, wala po nun. Duterte po kami. Hindi po kami naghahanap ng perpektong leader. Pinapalo namin dito, Duterte, tapos. Mapalo ng leader na perpekto? May perpekto bang leader? Wala nun. Maski yung Duterte, hindi sila perpekto. Pero, para sila sa tao, eh. Yung ginagawa nila, tao, eh. Para sa tao, eh. War on drugs. 'Di ba? May nasasaktan. Sino? Sila De Lima, sila Rayson Tiveros, yung mga dilawan. Nasaktan sila sa war on drugs. Oh, maglilihim ba tayo? Wala bang natumba nung war on drugs? Ang dami. Oh. Kaya lang, sino po ang galit? Sino po ang galit sa war on drugs? Di yung mga fans club ng mga drug lords.
Hindi po pupuwede na nasa gitna ka na na dapat walang ano, katarantaduhan, war nga, eh. Once na kumampi ka sa war, lahat ng war, depende kung anong panig ka. Kung panig ka ng mga durugista, panig ka ng drug lord, masamang tao si Duterte. Kaya sa tingin ng mga nila De Lima, masamang tao si Duterte. Bakit kaya? Kasi panig sila ng mga kalaban ni Duterte. O, ganun lang yun. Ibig nyo sabihin, tatay nyo. Halimbawa, tatay nyo, pamilya kayo. Yung tatay nyo may ginawang mali. Ilalantad nyo yung mali ng tatay nyo. Tatay nyo yun eh. Pamilya yun eh. Hindi, iniiba ko lang po. Hindi po tayo babanat sa mga Duterte talaga. Katulad niyan, 'di ba? Oh, nagbanatan si Kiko Barsaga tsaka si Banat Bay. Ba't tayo makikialam diyan sa mga 'yan? Nagbanatan ng kung sino-sino. Basta Duterte kami. Wala kaming pakialam. Kung Duterte kayo, magkakampi tayo. Yun lang po, ganun lang po kami kasimple. Simple lang po maging kulto ni Digong. Hindi po kami naghahangad na sino mas masarap yung humba. Sino yung mga ganito? Sino ang tunay? Anong tunay-tunay? Hangga't sinisigaw mo Duterte, okay ka sa amin. Pag hindi ka na Duterte, di si Tolentino nga, putya. Senador pa eh. Pinanatan natin eh. Idol, ano po ba ang DDS? Bakit po nila ako tinatawag na DDS? Eh di itanong mo sa sarili mo, bakit ka DDS? Puta kami, kulto kami ni Digong. Ah, Duterte supporter kami. Kung ikaw DDS ka, di DDS ka, wala po. Di, pag basta supporter ka ni Duterte, welcome ka sa amin. Kami nakikialam sa mga laban-laban na yan ng mga Duterte. Hindi po kami nagmamalinis. Wala pong malinisan dito. Sa tingin nyo ba walang kasalanan yung Duterte? Meron. Makasalanan sila sa mga drug lord. Oh. Makasalanan sila sa mga magnanakaw. Oh, tignan nyo, pare-pareho yung mga yan. Mga maka-drug lord at mga magnanakaw. 'Di ba? Mga nagbabalat kayo. Yan, si Rizon Tiveros, may insertion ka pala. Ilang bilyon yung insertion mo. Oh, kung makapagsalita ka ng ano, kala mo, yan yung mahirap eh, 'di ba? Oh, may insertion pala siya, yung pala nagmamarunong. Hindi po namin kaaway lahat ng mga Duterte supporter. Pero ang kasi yung iba kasi inaakyat pa nila yung level eh. Meron pang mga kami ang tunay, meron pang sila hindi sila tunay. Puta si Rowena Guanzon nga, hindi naman, sabi niya, dilawan siya eh. O di magkakampi kami pag binabanatan niya lang si Marcos. O hindi niya naman binabanatan si Duterte. Bakit naman namin? Pero pag binanatan ni Guanzon si Duterte, di babanatan natin. Ganun lang po yun. Alam naman natin na nanggagamit lang din si Rowena Guanzon eh. Bakit? Natalo siya eh. 'Di ba talo yung P3WT? Oh. Kaya nakita niya sino yung pinakamalaking boto? Duterte ang pinakamarami. Dito ako didikit sa mga Duterte. Pero aminado siya na dilawan. Siya pinakamatapat na dilaw eh. Yung ibang dilawan, galit din kay Marcos yan, pero hindi muna namin titirahin si Marcos. Sa mga Duterte muna kami titira. Kasi eto kalaban na, eto malakas eh. 'Di ba? Ganun lang yan, namemeke. Kami, dito sa kulto ni Digong, wala tayong ano rito. Mga salbahe ka man, hindi kami yung mga purista. Walang purista dito.